Hello guys and welcome back sa ating channel, and for today's video, ang topic natin is how to secure your home network. Ito yung part 4 ng ating intro to cybersecurity. Normally, kapag nag-apply tayo ng internet sa ating mga internet service providers like PLDT Globe, Converge, and marami pang iba, binibigyan nila tayo ng tinatawag nating modem/router. Okay, bakit nga ba modem/router ang tawag ko dito? Previously, nung hindi pa uso yung mga Wi-Fi, nung mga around 1990s pababa, ang tawag nila sa device na binibigay nila sa atin is modem or modulator demodulator. So, ang ginagawa nito is yung signal na galing sa labas, then yung line na nakakonect dyan sa modem, ay kino-convert ng modem para once na mag-connect tayo ng device doon sa modem na yon is magkaroon tayo ng internet. So, yun yung dating previous na nangyayari. Pero ngayon, sa modern days na ngayon, ang tawag na natin dito is modem/router. So, bakit nga ba modem/router? It's still a modem, pero meron siyang capabilities ng being a router. Like, pwede na siyang magbigay ng Wi-Fi and marami na siyang features sa loob. At mga settings na pwede nating palitan para mas maging secure ang ating network. So, sa picture ko na to, meron tayong modem router. Ngayon, nakakonect yung PC niya, yung smart TV niya, yung CCTV niya. Which is okay kasi yung binigay na modem router ng ISP itself is yun na talaga yung kailangan mo. Wala nang iba. Pero ano nga ba ang mga pwede mong gawin para mas maging secure yung network mo? So, sa method number 1 natin, ang unang-unang gagawin natin is, of course, change your Wi-Fi SSID. Ano nga ba itong Wi-Fi SSID? Ito yung name or Wi-Fi name na normally nakikita nyo pag nagko-connect kayo sa Wi-Fi nyo. Ang tawag doon is Wi-Fi SSID. Ito rin yung nasa likod ng Wi-Fi ng router, ng modem router ni ISP. Nakalagay doon yung Wi-Fi SSID and then the password. So first is palitan nyo yung Wi-Fi SSID. So paano nyo papalitan? If nakakonect na kayo doon sa modem router, pasukin nyo yung admin account. Yung admin account, usually binibigay yan ng ISP. If not, pwede nyong hingin yun sa kanila. Or, pwede nyong ilagin yung account nyo na admin, username, password is admin. Or minsan, yung username and password ng admin is also nandun sa likod ng router. Ay, by the way, balik tayo dun sa SSID. Yung SSID na ilalagay nyo, wag nyo ilagay yung apelido nyo, wag nyo ilagay yung number ng bahay nyo, ng street nyo, or anything, pangalan nyo, wag ganon. Ang ilagay nyong SSID is something random for security purposes. Para walang nakakaalam, kanino ba tong SSID na to? Kasi yung SSID naman, di ba, once na lumapit ka sa bahay na merong Wi-Fi, makikita mo kagad yung SSID eh. Or kahit nandun ka sa kabilang bahay, makikita mo yung SSID ng kapitbahay nyo. So, palitan nyo. Para hindi nila alam kung sino yun. Number 2 is change your Wi-Fi password. Of course, given na to, palitan nyo yung Wi-Fi password ng router nyo. Hirapan nyo yung password. Gumamit kayo ng alphanumeric characters, uppercase, lowercase. Next is change your admin password. So, once naka-plug in na kayo sa admin, pwede nyo palitan yun yung password. Admin password. Usually, ngayon pwede nang palitan. Dati kasi previously parang tinatanong pa sa ISP kung pwedeng palitan. Pero ngayon, okay na. Pwede nyo nang palitan yun. And make sure na hindi nyo makakalimutan kasi once na makalimutan nyo, you have to call your ISP and then ask for a reset. So, i-reset pa nila yung inyong Wi-Fi router. Number 4, ito, not sure kung sa lahat ba is inaalaw to, pero just in case na nakalagin na kayo sa admin, make sure that the firewall is turned on. Makikita nyo to sa advanced settings ng inyong router just in case na makalagin nga kayo sa admin account. And then, if ever hindi siya capable na i-turn on or i-turn off, hayaan nyo na lang siya or pwede nyong itanong sa ISP nyo. Next
make sure port forwarding is turned off. Ito naman, same as the firewall, just make sure that it's turned off. Normally, turned off naman to sa mga settings ng binibigay ng ISP. Number 6, turn off remote management. Ito medyo may question yung iba dito, no? To turn off namin yung remote management, paano kami i-assist ng ISP just in case na magka-problema, di ba? So, ang sa akin naman, personally, since alam mo naman yung admin account, pwede mo naman sigurong i-turn off and then pag nagka-problema ka, i-turn on mo na lang. Kasi another, kasi to pag naka-turn on yung remote management, medyo ibig sabihin pwedeng i-access yung router mo ng kahit sino, kahit wala sila doon sa bahay or sa local area network mo. So, yun yung mga methods na I think you should follow para maging mas secure yung home network nyo. Pero meron pa akong isang method na gustong ipakita or isuggest sa inyo. Ito yung method number 2. Yung method number 1 kasi ginamit natin yung modem router ng ISP and wala na tayong nilagay doon. Ngayon, ang gagawin natin is maglalagay tayo ng sarili nating router, Wi-Fi router, and then i-configure natin siya. So, ano bang dapat natin gawin? Do method number 1. So, yung sinabi ko kanina, gagawin nyo pa rin yun dun sa ISP nyo na router. Next is i-disable or i-hide nyo yung ISP router's Wi-Fi. Ito naman, siguro mas prefer ko yung hide. Hindi naman siguro turn off the ISP router's Wi-Fi. Siguro i-hide nyo na lang para hindi lang magkaroon ng conflict just in case na i-turn on na natin yung Wi-Fi, sarili nating Wi-Fi router. Next, connect your own Wi-Fi router. Ito nga yan, yung nasa gitna, no? Maglalagay tayo ng Wi-Fi router. So, pag-select ng Wi-Fi router, marami namang mga bago na mura na lang sa market. Number 4, do method 1, steps in your own Wi-Fi router. So, kung ano yung ginawa mo sa ISP router mo, gagawin mo rin sa sarili mong router except dun sa disable or hide your ISP router's Wi-Fi kasi kailangan natin yung SSID. So, hindi mo i-hide yung SSID ng sarili mong router. Next is change the LAN IP subnet of your own router. Normally, yung sa mga ISP, ang LAN range niyan or LAN IP or subnet is 192.168.0.1. So, pag naglagay tayo ng sarili nating router, of course, hindi natin pwedeng gamitin yon kasi magkakaroon ng conflict. So, ang gagawin nyo na lang is mag-create kayo ng another range. Siguro 10.0.0.1/24 is okay para mas madali rin siyang i-manage. Connect access points if needed. Ito naman is kailangan lang kapag halimbawa, yung signal ng router nyo is hindi umaabot sa bedroom nyo or sa ibang lugar, pwede kayo magdagdag ng access points para sa stronger signal. Pwedeng naka-cabled yung access point nyo or naka-Wi-Fi ang connection. Ang downside lang ng naka-Wi-Fi ang connection, mas mahina ang pick up ng access point ng internet. Kasi siya, of course, nagre-rely siya sa signal Unlike dito sa isa na naka-cabled siya, mas talagang sure tayo na meron siyang nakukuhang internet na galing dun sa router nyo. So, kung titignan natin yung hardware base nung ISP router natin, ito is isang example ng, I think, PLDT Home to. Pag tinalikod mo yan, makikita mo dyan yung ports. Nandyan yung one port, nandyan yung LAN ports. Yung one port, normally, iba yung kulay niya. Katulad nitong sa example natin, kulay gray. And then yung LAN ports niya, kulay yellow. So, dun yung ma-identify kung ano yung one port tsaka yung LAN port. So, just in case na gusto nyong gamitin yung sarili nyong router, ganito yung magiging setup. Magkoconnect kayo ng Ethernet cable from the ISP router sa port 1 papunta sa one port ng inyong sariling router. So, bakit port 1? Kasi usually sa mga ISP, ang ino-on nilang port sa mga binibigay nilang routers is the port 1. Minsan, dinidisable nila yung iba, yung port 1 lang naka-enable. Minsan naman, naka-on lahat. Depende talaga sa ISP nyo.
So, pwede nyong tanungin din sa kanila yan. Pero, para lang sure, yung port 1 yung gamitin nyo. Yun yung igagana. Tapos, i-connect nyo siya sa one port ng router. And then, what happens is, yung sa access point naman, pwede na kayong kumonect dun sa sarili nyong router, katulad ng nasa picture na to. Ito naman yung diagram if ever i-consider nyo yung Wi-Fi access point instead of mag-cable kayo sa paggamit ng access points. Kasi baka hindi pwede yung keyboard, so it's okay. So ngayon, kailangan nyo ba talagang gawin to? May suggestion ako dyan. Kung hindi kayo masyadong tech savvy, I think enough na yung ISP router. Hindi nyo na kailangan magdagdag ng sarili nyong router. Kung hindi naman kayo tech savvy, tsaka kung konti lang kayo. Just make sure na ginawa nyo yung method 1. And then, the second reason why hindi nyo na kailangan ng another router is hindi nyo naman kailangan ng masyadong maraming access points or features. So, basta kailangan nyo lang ng internet, tapos minsan lang naman kayo nandyan. So, at saka wala naman kayo masyadong tao. So, I think it's okay. Now, marirecommend ko ba yung maglagay kayo ng sarili nyong router? Of course. I do that. And mas kampante yung feeling kapag meron kang another layer of security, 'di ba, sa bahay. So, yun lang guys, ang aking mga suggestions if you want to secure your own home network. Sana may natutunan ulit kayo guys. And just in case na may question kayo, comment lang kayo down below. Thank you ulit sa panonood and see you again next video. Bye!